Hello po mga kapatid. Good morning po sa inyong lahat. Share ko lamang po ito sa inyo. Espiritu na mula sa Diyos. So, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12, ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. So ito ay espiritu na mula sa Diyos. So yun po yung ating tinanggap, mga sumasampalataya, mga sumusunod sa Panginoon. Ito po yung tinanggap natin na espiritu. At sabi nga po sa sulat ni Apostol Pablo, siya po ay isang lingkod ng Panginoon. Nais din niyang maunawaan natin ang mga patungkol sa espiritual na karunungan. So, dahil ang tinanggap po ng mga sumusunod at sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Siya ang banal na Espiritu. So, ano po ba ang palagay po ninyo na itinuturo ng banal na Espiritu? So, sabi po dito sa John 14:17, ang banal na Espiritu, siya po ang nagtuturo ng katotohanan. So, katotohanan po ang kanyang itinuturo. So, siya rin po ang gabay natin, mga kapatid. At kung bubulayin pa natin, mababasa po dyan na hindi siya matanggap ng mga makamundo dahil hindi nga siya nakikita. So, at paano ba natin mauunawaan na siya ay espiritu na galing sa Diyos? So kapag ang itinuturo sa atin ay mga patungkol sa kaligtasan, patungkol sa pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo, so siya ay banal na espiritu. So nagtataglay ang tao ng banal na espiritu kung ang itinuturo niya ay ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao at muling binuhay ng Diyos at umakyat sa kalangitan, at ang banal na espiritu ang kanyang kapalit upang maging gabay naman po natin. At yun nga, kapag mauunawaan lamang ng isang lingkod ng Panginoon na siya ay nagtataglay ng espiritu, kung mas inuuna niya yung mga patungkol sa mga patungkol sa Panginoon, ang kanyang palaging mas inuuna, hindi yung mga bagay dito sa mundo. At marami pong verses dito sa mga supporting verse na pumapatungkol sa banal na espiritu. At syempre, huwag nating kalilimutan yung mga nakalagay dito na wag tayo magsasalita ng masama tungkol sa banal na espiritu. Alam naman po natin yan na hindi pwedeng hamakin ng banal na espiritu, mga kapatid. Sabi sa Matthew 12 verse 31 hanggang 32. So tingnan natin, Matthew 12 verse 31 hanggang 32. Matthew 12 verse 31 hanggang ayan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahon ito o sa panahong darating. So ganun po, ganun kaimportante ang banal na espiritu, mga kapatid. So hindi siya pwedeng lapastangan, hindi naman. At marami pang verse dito na kayang saliksikin or siyasatin ng banal na espiritu, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. So mababasa rin po natin yan dito sa scripture. At
gaano ba kaimportante po ang banal na espiritu. Sabi dito, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang nakakapagpayo sa Kanya? Nasisiyasat ng tao ang mga bagay-bagay, ngunit hindi niya kayang siyasatin ang banal na espiritu. Amen. So, meron pa ditong verse na nabasa ko po. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Sige, tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 2. Ayan, sorry po, hindi po naka 1 Corinthians. Ayan, chapter 2 verse 16. Ayan, sino ang nakakalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang nakakapagpayo sa Kanya? Ngunit sa atin, ay yun po yung verse na binanggit ko kanina, no? Na ayun nga, yung maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos, ang Espiritu ang nakakasaliksik or nakakasiyasat. Dito po mababasa natin sa verse 10. Ngunit ito ay inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. So, ganun po kaimportante ang banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya nga ito pong topic na ito na aming pagbubulay-bulayan ni Mrs. ay patungkol sa Espiritu na pinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya at sumasampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. So, hindi ipagdadamot ng Panginoon ang Kanyang banal na Espiritu sa mga taong patuloy na sinasaliksik siya, patuloy na siya ay hinahanap, patuloy na sumusunod sa Kanya. So, ayun po. Marami pong nakasulat pa dito. Ngunit alam ko na meron din po kayong sariling research patungkol po dito, patungkol sa banal na espiritu, at naniniwala ako na ang mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo ay isang espiritu. Ayan, wag na wag din nating babaliwalain ang banal na espiritu. Bakit po kaya? Wag nating baliwalain ang banal na espiritu. Ang sabi sa Efeso chapter 4 verse 30. Sige, tingnan po natin ano, Efeso chapter 4 verse 30. Efeso. Sorry po, medyo hindi po naka-ready yung aking. Kasi ang ginagawa namin dyan, sinusulat ko yung verse doon sa papel, tapos pupuntahan na lang namin dito sa Bible. Efeso chapter 4 verse 30. So, yan. Efeso chapter 3, 4 verse 30. Ano po? Yan. Kung bakit hindi natin pwedeng baliwalayin ng banal na espiritu. Ang sabi po dito sa 30, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Amen. So, yun po ang isa sa dahilan kung gaano ka-importante ang banal na espiritu, mga kapatid. At doon lamang, hanggang doon ko lang muna kayo masishare, ano? At yun nga, try nyo rin po mag-research, try nyo pong magbulay-bulay ng salita ng Panginoon, at sure ako na magre-reveal pa ang Panginoon po sa inyo kung gaano kahalaga ang banal na espiritu. So, yun po. God bless po, mga kapatid.